Sa April 26, gugunatain ang unang anibersaryo ng Lapu-Lapu Day tragedy sa Vancouver. Pero ilang pagtitipon ng komunidad ang nakatakda ng magsimula ng maaga para alalahanin ang mga biktima nito. Ang report mula kay Rhea Santos. 100% we consulted them. Siniguro ng organisasyon na Lapu-Lapu Society of BC na makuha ang basbas ng pamilya ng mga biktima at mga survivors ng Lapu-Lapu Day tragedy sa Vancouver para sa kanilang mga events. Biyernes, opisyal na magsisimula ang mga pagtitipon para sa pag-alala ng mga biktima ng trahedya April 26 noong nakalipas na taon. Isang commemoration memorial mass ang isasagawa sa April 10 sa St. Andrews Parish sa Vancouver, malapit sa lugar kung saan nangyari ang trahedya. Sa April 12, magaganap naman ang community dinner of remembrance. Yung event kasi natin is very sensitive. Of course, we have to respect to the victim. And we consulted them. Yung suporta nila, it also leads us na to move forward and we become more motivated na ito yung gagawin natin. Inaasahang dadalo sa misa si BC Premier David Eby at Vancouver Mayor Ken Sim. Nagpahatid na rin daw ng kagustuhan na dumalo si Conservative leader Pierre Poilievre. Our event tomorrow and Sunday is non-partisan. Binigyan tayo ng free hand to do what is right. Pero I believe nakatingin ang gobyerno sa atin. Susuporte talaga sila sa event. Bukod sa misa, ang ilang survivors at pamilya ng ilang biktima, inaasahang dadalo rin daw sa April 12. In fact, mayroon ng 56 members of the families and victims who will be coming. And I believe based on program, some of them will also share their stories. Ang malilikom na pondo sa dinner ibibigay sa mga biktima na nangangailangan pa ng suporta. Sa April 19, nakatakda naman ang Lapu-Lapu Day of Togetherness ng grupong Filipino BC sa Italian Cultural Center. Sa April 26, araw ng anibersaryo ng trahedya, ilang misa rin ang isasagawa. Kabilang dito ang Babang Luksa, an afternoon of mass, prayers and remembrance sa St. Mary's Parish sa Vancouver. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.